Gusto mo ba na habulin ka ng isang lalaki? Ito yung mga bagay na kailangan mong sabihin. Ganito dapat yung pananalita mo pagdating sa isang lalaki para habulin ka ng mga ito. Kung gusto mo yung mga ganyang klase ng love advice, mga bagay and tips, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot mo na yan mga kamamay, simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong sabihin sa isang lalaki para sa ganon? Ma-alarm siya na habulin ka? Ma-alarm siya na mahalin at mas ingatan ka pa? Sigurado ako mga kamamay kapag sinabi mo ang mga bagay na to sa tamang panahon at pagkakataon, ang isang lalaki talaga ay maghahabol sa'yo at hindi ka niya hahayaan na mawala sa buhay nila. So, let's go mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na yan na kailangan mong sabihin? So, number 1. Hindi man ako kagandahan, pero loyal ako. Mga kamamay, kapag sinabi mo yan sa isang lalaki, sigurado ako, marirealize niya yung mga bagay-bagay. Iisipin niya na, ang daming ang mga magagandang babae dyan. Ang daming ang mga sexing babae dyan. Pero yung loyalty, wala naman. Okay? Yung pagiging tapat, yung pagiging faithful, wala naman. Kaya mas pipiliin ka niya, marirealize niya sa kanyang sarili na tama ka. Okay? Ikaw yung babae na hindi man ganun kagandahan, pero yung loyalty mo sa isang lalaki nandoon. Mas gugustuhin ko pa rin talaga, kahit ako doon sa mga babaeng hindi kagandahan, pero tapat yung pagmamahal, yung loyalty nandoon. Kaysa magkakaroon ka nga ng girlfriend, ng asawa, ng maganda, sexy, aanhin mo yan pan-display. Aanhin mo yan kung niloloko ka naman. Aanhin mo yan kung iba't ibang lalaki naman ang minamahal. Iba't ibang lalaki naman ang sinasamahan. Ayoko nung ganyan mga kamamay. Masyadong nakakahiya sa ibang tao. At kahit sino sigurong lalaki, hindi gugustuhin yung mga babaeng ganon. Kaya para sa akin, kapag sinabi mo na ikaw ay hindi man ganong kagandahan pero loyal ka, talagang marirealize namin mga lalaki na kailangan naming ingatan ka kasi iilan na lang, bihira na lang, genuine na lamang yung mga ganyang klase ng babae. Kaya sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, kailangan mong sabihin yan sa kanila. Hindi man ako kagandahan, pero loyal naman ako. So number 2 ng mga salita at mga bagay na kailangan mong sabihin para habulin ka ng isang babae. So number 2. Hindi ako tanga at martir para manatili sa iyo. Eto, medyo masakit to mga kamamay. Kailangan yung sabihin sa tamang panahon at pagkakataon. For example, nag-away kayo at punong-puno ka na sa kanya. Hindi mo na matiis ang kanyang ugali, so pwede mo na tong sabihin sa kanya. Hindi ako tanga at martir para manatili sa iyo. So kapag narinig yan ng isang lalaki, iisipin niya na baka sobrang dami na niyang nagawang kasalanan sa iyo para ipagpatuloy pa rin ang pagiging martir ng isang babae at tanga pagdating sa inyong relasyon. Iisipin niya na hindi ka nagtitiis sa isang relasyon na walang saysay. Sa isang relasyon na paulit-ulit lang ang nangyayari. Yung palagi kang niloloko, palagi kang pinagsisinungalingan, palagi kang sinasaktan, palagi na lang ng bababae. Kapag sinabi mo na hindi ka martir at kaya mo siya naiwan kapag ginawa niya yan, sigurado ko maa-alarm ang isang lalaki na baka ito na yata yung huling pagkakataon na kapag nagloko pa yung lalaki, iiwan mo na siya. Kaya ang isang lalaki ay mag-iisip, i-realize niya na kailangan ka ba niyang ingatan or hindi. Diba? Kaya pag sinabi mo yan mga kamamay sa tamang panahon at tamang pagkakataon, sigurado ako hahabulin ka ng isang lalaki. So number 3, para rin naman sa'yo kaya pinagsasabihan kita. Yes mga kamamay, isa rin po ito sa mga bagay na kailangan mong gawin para talagang ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo. Para ma-realize ng isang lalaki na talagang kailangan kanyang mahalin. Kapag sinabi mo na para rin naman sa'yo kaya pinagsasabihan kita, kapag sinabi mo yan mga kamamay, talagang magkakaroon siya ng malalim na pag-iisip na baka concern ka lang sa kanya. Lalo na kung yung lalaki ay lumaki ng walang magulang, lumaki ng walang nag-aalaga, walang nagmamahal, walang guardians, at bigla kang dumating sa kanyang buhay, naging girlfriend ka niya, naging asawa ka niya, at kapag naramdaman niya
na kaya mo pala sinasabi yung mga bagay na yun is dahil sa para sa kanya rin naman, mas lalo kanyang mamahalin. Kasi ni minsan hindi niya naramdaman na merong nagmamahal sa kanyang nanay niya, magulang niya, or pinsan niya, o kung sino pa mang babae sa kanyang buhay. Mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan ka. Kapag ka sinasabi mo na yung mga ginagawa mo ay para din naman sa kanya, mas mamahalin ka niya. At sa madaling sabi, concerned ka lang pala sa kanya. Kaya maganda na sabihin mo yan sa tamang panahon at pagkakataon para mas ma-realize ng isang lalaki yung halaga mo sa kanyang buhay at mas mahalin ka pa niya. Alright? So next, isang ulit pa at iiwanan na talaga kita. Eto na nga mga kamamay, talagang namumuro na. Kapag kang isang lalaki ay sinabihan nyo ng isang-isa pa at iiwan na talaga kita, maa-alarm na naman yan mga kamamay. Maa-alarm siya at matatakot siya na gumawa pa ng isang pagkakamali sa inyong relasyon kasi sinabi mo na isa pa. Kapag ka inulit niya, ginawa pa rin niya, possible iwanan mo na siya. Sigurado ako, mag-iisip ang isang lalaki na baka sa sunod na pagkakataon, iwanan mo na siya. Na baka humanap ka na ng iba, na baka lumayo ka na kapag ka ginawa niya pa ulit yun. Kaya mga kamamay, maganda tong sabihin sa isang lalaki kapag ka talagang sumusobra na paulit-ulit na ang pananakit, masyado na kayong inaabuso sa inyong relasyon, sabihin niyo yan mga kamamay at sigurado ako na maa-alarm ang isang lalaki at magmamakaawa or makikiusap, iiyak sa iyo yan kapag ka sinabi mo na isang-isa na lang at iiwanan mo na sila. So next, hindi ko pang hihinayangan na iwanan ka dahil sa ugali mo. Yes mga kamamay, may mga lalaki talaga na hindi nila makita yung halaga nyo hanggat hindi nyo sila iniiwan. Okay? Kasi paulit-ulit na lang sila. Bisyo, pag-iinom, pambababae, kung ano-ano pa mang hindi maganda sa inyong relasyon ang kanyang ginagawa na kahit pagsabihan ninyo, na kahit kausapin ninyo, hindi nakikinig. May mga lalaking ganyan mga kamamay, ang hirap. Ang hirap ng ganyan. Nung una nyo sa inyong relasyon, nung unang mga buwan, hanggang nagpakasal kayo, okay naman. Pero nito na lamang huli, bigla na lang lumabas ang kanyang totoong ugali. Yung kanyang mga bisyo nandyan, inom ng inom, tapos sinasaktan ka pa. Kapag kaganyan mga kamamay, sabihin nyo po, hindi nyo sila panghihinayangang iwan dahil sa kanilang ugali. Kapag ka narinig ng isang lalaki yan, kapag ka naintindihan ng isang lalaki yan, sigurado ako, maa-alarm at maa-alarm, magdadalawang isip yan mga kamamay, nasaktan kayo, ulitin pa yung mga bagay na ayaw ninyo. Kasi possible, okay, mawalan siya ng totoong nagmamahal sa kanya. Pero take note mga girls, sabihin nyo yan, pero kailangan nyong gawin. Baka mamaya, kagaya rin kayo ng mga kilala kong mga babae. Sinabi yung mga ganyan, oo, iiwanan na kita kapag ka hindi ka nagbago. Hindi ko pang hihinayangan na iwan ka kapag ka hindi ka nagbago. Pero sinuyo lang ng isa. Hinaplos lang ng konti. Nilambing lang ng konti. Bumigay na kaagad. Paano matututong isang lalaki kapag ka ganyan mga kamamay? Kapag ka nagbitaw kayo ng salita, kailangan panindigan ninyo. Kailangan tutuhanin ninyo. Hindi naman yung lalambot-lambot kayo. Sinabi nyo na hindi nyo pangihinayangan na iwanan ng isang lalaking ganyan. Pero nung hinaplos kayo dito, sabihin nyo, ano lang, nabigla lang naman ako. Hindi ko naman sinasadya. Ikaw kasi, pagka ganyan mga kamamay, paulit-ulit lang kayong lolokohin ng isang lalaki. Mawawala yung respeto at kailanman hindi ito babalik kapag kaganyan kayo. Okay? Huwag kayong maging marupok. Huwag kayong masyadong maging malambot. Ipakita nyo. Paramdam nyo sa isang lalaki na kaya nyo silang iwan kapag ka hindi sila nagbago. Ipakita nyo na sa bawat salitang binibitawan ninyo meron itong karampatang pagpapatunay. Hindi yung puro salita lang kayo. Hindi yung puro parinig lang kayo. Pero hindi nyo naman kayang gawin. Mga kamamay naman, kung gusto nyo talagang maging maayos ang inyong relasyon, mas maalarma ang isang lalaki, tumigil siya sa mga bagay na ginagawa niyang hindi maganda sa inyong relasyon, panindigan ninyo yung inyong mga salita. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong gawin para sa ganon. Ang isang lalaki ay habulin kayo kapag sinabi nyo yung mga bagay na yan sa kanya. So paano mga kamamay, kung gusto nyo po yung ganitong klase pa ng love advice, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like nyo na rin po ang like button para sa mas marami pang love advice na may update sa inyo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.